Hello! Kumusta po ang lahat? Hala, makadaan tayo, Dad? Yeah, tatabi yan. Okay. Kasi Kasi nasa kanya yung ano, no? Yeah. Okay. Kung nandito sa side natin, Oo. ako yung tatabi. Okay. Kaya pag papunta galing. ng highway, hindi ako dito dumadaan. Kasi nasa iyo yung obstacle. Oo. Tsaka doon Ganon. sa kanto, hindi ko nakikita yung sa gilid na maayos. Oo. Ganun pala. Kasi may mga halaman ko na Oo. Ang daming ano dito. Hirap talaga ano ng lisensya. Ang daming anik-anik. Ano ba yan? Ang daming rules and regulations. Sabagay sa atin din naman. Pareho lang halos. Hindi lang naman nasusunod madalas ako. Nagrereklamo ka ba, Dad? Hindi daw nasusunod yung traffic rules sa atin. Dito kasi, napaka-stricto nila dyan sa mga traffic rules. Naku, laging may buta. Ano yan? Ano yung buta sa English, Dad? Parang fine. Fine. Laging may fine. Konting Tsaka fine. Tsaka dito kasi Di ka sumunod, di mo fine. pwede bayaran yung polis na nahuli sa'yo eh. Kasi Sa bagay. Sulat. Makasuhan ka. sulat agad eh. Oo. Padala agad sa address mo. Pag naano ka yung nag-violate ka ng Kung traffic. mag-a-appeal ka man, kailangan mo ng ebidensya tapos magano ko pa sa korte. Correct. Wala, ba't ganyan naman ang ano natin, kubet. Ang ganda, maaraw. Malamig pa ng konti pero maaraw na. Papunta kami ng city, ng munisipyo. Today ay tayo ay mag-a-apply na ng Dutch nationality. Ako lang kasi sila tatlo. Ano naman na sila, Dutch na sila, no? Ako mag-aano pa lang today. Today ang aking schedule. Apply pa lang. So matagal pa yan. Mga ilang ano pa yan, Dad? Ilang weeks yan? Hindi ko alam, depende. No? Or months, no? No, Depende. kayo months, no, Dad? Hinintay din kasi yung parang sabay-sabay dun sa iba na mag-ano eh, yung Sa bagay. parang notary. Sa bagay. Mag-pledge. Nandito sa likod ang dalawa, tahimik. Hi! Hello, guys! Hello, Kenneth! Hello, la, 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 la. Hindi namin sila pina-daycare today. Sinama namin sila. Kasi si Zoe hindi rin siya pumasok ng school. Medyo hinika kasi siya ng konti kanina. Sabi ko, sa bahay na lang muna siya para maagapan. Hindi lumala. Asa na yung nakita mo? Ay, tatlo Dito. Dito, tuloy mo yung kanta mo. May tatlong bibe akong nakita. May tatlo bibi ako nakita. Asan? Dito na. Dito tayo banda, ha? Hindi dyan. May tatlong bibe siyang nakita. Meron. But, ay dadaanan namin yung isang drugstore dito before kami makapunta ng munisipyo. Ang hina ng boses natin. Wala kasi yung mic ko eh. Dito anak, dito ka lang. May ano dyan, oh. How to? Dito ba o dito banda? Dito na lang. Bili ako ng kape. Wala na kaming kape. Bibi ako nakita. Ulit-ulit ni Zoe yung may tatlong bibi siyang nakita. Nasaan yung bibi? Wala na. Mag-aano na ako dito sa Netherlands. 8 years na ako niyan ngayong December. Bali, 7 years and 3 months na ako dito. Na paano ikaw? Yuk! Ngayon pa lang ako nag-apply ng Dutch nationality. Kasi dito, hindi ka... Pwede naman na ako mag-apply noong 5 years ako dito. Noong ka 5 years. Kasi, iba yung sitwasyon ko kasi... Hindi Dutch yung asawa ko. So, kailangan tira muna ako dito ng 5 years. At napasa ko yung exam ng language before ako makapag-apply ng nationality. Walang beans. Pads ito. Ay, hindi. Nakasale ang nila, Pringles. €1.69 na lang.
Kellogg's din. Walang beans. Beans kasi gamit na namin ngayon. Lipat tayo. Baka dito siya sa gilid banda. Uy, what is that? Uy, milk tea, anak. Ano milk tea? Ka-cute naman yan. Let's buy this. Uy, no. Aww. No. Why? I love it. Oh, yeah. Hindi mo naman kailangan. Nak, marami ka ng stuffed toy doon, ha? Marami na doon. Ito, yung knife route. Bilan ko si Kenneth. Gusto niya ito, eh. Wow, mami. Ano gusto? Oh, 'di ba? Tinuturo na niya. Oh, ito dito sa to. Ang expiration tingnan lang. Ano? Gusto mo to, Ken? Yeah. Yeah. Opo. Hindi. Yung liga. Opo. Opo. Yung bibig. Na paano yan? Mommy, dear. Okay, sige, bigyan ka ni Mami. Wait lang. Ito ang hanap namin. Yung beans. 7. Intense. Get that bowl. Wala yung 5 lang. Mataas yan masyado. Ito oh. Wala, ubus. Ubus tayo sa kape, guys. Are you okay? Okay na, nakabili na tayo ng kape natin. Okay na. Uy, ano to oh? Lemon. Lemon tree. Is it a lemon tree? Ito. Di ko to alam. Parang olives. Para siyang olives. Look at the picture there. Oh yeah, what's this? What does it say? Ah, tama. Olea. Olives. Olives tree. Olives plant. Ay, wag akit dyan, anak. Dito. Oh, hold mommy's hand. Hold mommy's hand. Uy, 50% for everything. Naka-sale sila, oh. Lapit na tayo sa ating destinasyon. Tara. Wow, date sila. Yung simbahan sa harapan ng, ayan, yung munisipyo, guys. Yung diretso na yan. Lapit na tayo. Baka na de gemeente. Gemeente? Het is een... Wereld. nee. Daar kan je mee spelen. Nee, je kan niet daar spelen. Maar dat is een... paano ba, ako ba English yan? Government... ano yan? Hirap naman, guys. So, government body, Zoe. They give you passport, something like that. Everything about the municipality. That is the gemeente. Na paano kayong dalawa dyan? Kabusitan nyo, ha? Na, silaw ka, Ken? Nasilaw ka po? Kenneth? Makan binan. Ayan siya, guys. Buti na lang may play area sila dito. Naghihintay pa tayo ng ating number. Maganda at maluwang yung ano nila dito, munisipyo. Napakalinis. Meron na tayong declaration, na-meet na natin. At nakapag-pirma na tayo ng mga kung anik-anik. Hinintay pa natin yung babae. Ay! Ay, Joey. Nandito na ang mga bata. Ay, oh. Nagsawa na sila. Nagsawa na kayo? Actually, si Kasi Joey. naglalaro sila dyan. Nagsawa na daw sila, sabi ni Daddy. Oh, si Si Joey Zoe. ang nagsawa. Oh. Eh, syempre, Deze isa is susunod niet. sa atin yan. Dit is niet van.
Dit is niet van de glas gemaakt. Jawel. Jawel. Alleen een beetje harde glas. Asan si Kenneth? Kenneth, where ben jij? Hello. Ano naman, sunod sa atin yun. Gaya-gaya sa ate ko talaga to. Uy, Kenneth, ni Dado. ate, hindi dyan. Hindi dyan. Ate. Ken, hindi dyan. Ba, 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 Ken? ba, ba. Hindi. Hindi na lang yan. Kahit anong gawin talaga ng ate niya, ginagaya niya, oh. Oh, gaya-gaya. Gaya-gaya yan. Magi 8 years. After 7 years, sabihin mo na nakapag-apply din ako ng Dutch nationality. Ngayon pa lang talaga. Nakabili ako ng kape sa kabilang tindahan kanina. Wala na kasing laman ito. Konti na lang. Ang cute nito, guys. Kung nandito kayo sa Netherlands, sa ano ko lang to nabili sa Action. Meron tong, ayan, coffee. Tapos yung isa, nandoon, sugar. Ayun nga. So, after 7 years, nun pala ako naka-apply ng citizenship. Kasi ako, nung dumating ako dito, yung visa ko, tourist. Kasi kung yung partner mo Dutch, yung partner ko kasi si Daddy, hindi naman siya Dutch, half Filipino, half British siya, para po sa mga bagong subscriber natin. Hindi required sa akin na kukuha ko ng visa. Yung tinatawag nilang MVV visa, yung bago ka makapunta dito sa Netherlands, kung may partner kang Dutch. Hi! Hi! Okay, thank you po. Thank you, Kenneth. Ang bango. Kasi mga Pinay na may partner na Dutch, kailangan mo nila lang kumuha ng yung tinatawag na MVV visa, kung saan mag-apply sila ng visa dyan sa Pilipinas, tapos may exam yata sila ng Dutch language bago sila makakuha ng visa papunta dito. Kung meron kang partner na Dutch, kung gusto mong maging Dutch, you have to wait ng 3 years na dapat magkasama kayo nung Dutch partner mo nga at dito ka tumira, kumbaga kasama nung Dutch partner mo. Paulit-ulit. Ang gulo ng kwento ko. 3 years ka nakastay dito sa Netherlands with a Dutch partner. Ayan. Pwede ka nang mag-apply ng nationality. Kapag napasa mo din yung exam nila, naku, punta tayo dyan mamaya sa exam nila. Sa exam nila sa language at saka yung integration. Pag napasa mo yon, tapos 3 years ka nang nakatira dito, may partner kang Dutch, pwede ka na mag-apply ng nationality. Naturalization. Na na magiging Dutch ka na. Pero, sa kaso ko, dahil si Daddy ay half Filipino, half British, nung pumunta ako dito, hindi ako kumuha ng MVV visa na tinatawag nila. Kumuha lang ako ng tourist visa. Tapos dito na ako nag-aral ng language nila. So kadating ko dito, mga ilang buwan lang, naipasa ko na yung exam nila. And wala akong integration. Tapos dahil hindi Dutch si Daddy, kailangan ko magstay, tumira dito sa Netherlands ng 5 years before ako makapag-apply ng nationality. So, ayan, umabot ng 7 years bago ako nakapag-apply. Yung requirement ko nga, dahil si Daddy ay hindi Dutch, ganon. Dapat 5 years ako nakatira dito. Napasa ko yung language nila na napakahirap, guys. Sobrang hirap ng language nila as in, yung Dutch. Yung, meron silang parang 6 parts yung exam. Reading, writing, speaking, listening, 5 yung exam. Yung last ay kennismaking. Met Nederlands maatschappij. Ano tawag dito? Yung culture, parang ganyan. Yung, tama, yung culture ng Netherlands. Yun yung last. Tapos meron pang isa, kung dumating ka dito tapos hindi ka pa nagtatrabaho, meron kang kukunin, tinatawag nilang ONA, yung Orientation to Netherlands, blah, blah, blah. Ano yun? Parang magsaserve ka sa munisipyo nila, kung paano mag-apply ng trabaho, yung mga ganun. Since dumating ako dito ng 2017, ng December, January ng 2018, meron akong trabaho. So, hindi ko kailangan mag-take nung
tinatawag nila na na ONA. Ayun, so nakapag-apply na ako guys. Hindi siya libre ha. Kapag ka, brown sugar itong ilalagay ko dito. Bumili din ako ng brown sugar. Ang Kenneth, ang dami pang energy, naririnig nyo ba? May bayad siya. So kanina nagbayad ako ng 1,000 sa ko na lang anong tawag ko dito? I-round off ko na lang 1,200 euros ang binayad ko kanina times 60. Ayan, kayo na mag-compute guys. Ganyan ang binayad ko para sa nationality. Hindi pa yan approve ha. Maghihintay pa ako. Mga ilang weeks pa daw bago siya ma-approve kasi papadala mo na nila somewhere yung parang nag-check na body. And then, doon pa lang ako makakatanggap ng letter kung approve siya or meron pa akong kailangang kunin, yung ganyan. Or kung ano man ang decision nila. So, maghihintay pa tayo. Katapos mong ma-naturalize, pwede mong i-retain yung pagka-Filipino mo, of course. Hindi ko naman yan tatanggalin, no? Pero yung iba kasi mga Pinay dito, parang hindi binigyan ng choice. Pag na-naturalize sila, dapat tatanggalin yung pagka-Pinay. Mag-apply na lang sila ulit. Meron mga ganong instances. Pero dito sa in-applyan kong munisipyo, hindi naman, no? Hindi ko naman kailangan tanggalin yung pagka-Pinay ko, tapos mag-apply ako ulit. Kagaya kay Daddy, di ba half Filipino, half British si Daddy? Dahil sa Brexit, yung tinatawag na Brexit, hindi na siya pwede mag-stay dito sa Netherlands. Hindi siya pwedeng tumira dito. Pwede siya kung makakuha siya ng residency permit. Pero, na-decide ni Daddy na kumuha na lang din ng nationality. Magpa-naturalize na rin siya. So, nag-apply siya ng Dutch nationality. Tapos, sabi ng Dutch government, dapat tanggalin niya yung isa. Tanggalin niya yung pagka-British niya. Yung tanggalin niya yung British nationality niya. So, natanggal yun. Hindi ko alam kung, pwede ka ba mag-apply ulit, Dad? Ng British nationality. Pwede siguro, no? Hindi ko alam kung gagawin pa yan ni Daddy. Kabili din ako ng cereal sa mga bata. Wala nang laman yung kunin natin. To guys. Kasi maglagay tayo ng cereals. Ayan. Nabili ko lang din to online. Ang cute. Yung nilalagay ko doon kasi para mabilis ang access sa cereal. Hindi na yung mga ngalikot pa ako. Ito kay Daddy ito. Ang chocolate na cereal. Hindi ito mapuno. Yes, meron pang konti. So, ganun ang proseso ng pagiging Dutch dito. May exam na, tapos magbayad ka pa kung gusto mo magstay dito. Meron naman ako ngayon, kaya ako nakakastay ngayon sa Netherlands. Meron ako yung residency permit. Kaya pwede ako magstay dito. Kaya lang meron kasing expiration. So, every now and then, parang every 5 years or 10 years, kailangan mo siyang i-renew. So, para hindi na ako mag-renew, ayan, nag-apply na ako ng nationality. Kasi nga, ganun din naman yung gagastusin in total. Bayan. Dali, tanggalin ko muna to. Na siya, naipit. Ayun, natanggal na natin. So, finally, nakapag-apply na tayo. Oh, yung sarap nito. Ito sa akin, ano to? Musli. Yung musli nila dito. Yes. Kasi minsan, tamad ako magluto ng breakfast. Minsan, nakakasawa din laging bread na lang ng bread everyday. So, maganda. Merong choices din ang mga bata for breakfast. Sa inyo, pinaka-importante ang breakfast. Balik natin to doon. Balik na natin muna ito, guys. Yes. So, looking forward naman ako sa aking nationality. Kasi dito, kapag
kung kailan ka naging Dutch, doon pa lang magi-start yung pension mo. Kasi 'di ba parang nakwento ko naman na sa inyo ito na pag nandito ka sa Netherlands, dalawa ang magiging pension mo if may work ka, tapos yung isa galing sa government. So, dalawang magiging pension mo. Pero yung pension mo sa government, magi-start lang siya kapag or kung kailan ka naging Dutch. Kunwari ako, ngayon na 35 ako, doon ako nag-start na maging Dutch. So, bibilangin nila from 35 hanggang 65. Yun lang yung makukuha mo sa government. Hindi kagaya ng mga pinanganak dito, kapanganak nila, ayan, Dutch na sila, nag-i-start na yung, nagbi-build up na yung pension nila, kapanganak nila. Basta ka Dutch mo, doon pa lang talaga mag-start. Tapos, kung ilang years ka din nagtrabaho, ganun din ang computation ng pension mo from work. So, bali, dalawa. Kung hindi ka naman nag-work, isa lang. Yung tinatawag nga nilang old age pension dito, yung galing sa government. So, hindi ka mawawalan ng pension kahit hindi ka nagtrabaho or nagtrabaho ka lang ng for few years, still, meron ka rin matatanggap na doon, pension. Kung marami kang pinagtrabahuhan, ayan, mabibuild up yung mo dyan, yung pension scheme mo. Ganyan siya. Sila Zoe, hindi dahil dito sila pinanganak, Dutch sila kaagad. Parang nakwento ko naman to sa inyo. Parang nakita nyo naman yung journey namin na yan before pa. Na although si Zoe tsaka si Kenneth, dito sila pinanganak sa Netherlands, hindi sila automatic na Dutch. Ang isang bata, magiging Dutch lang kapag ang isa sa mga magulang ay Dutch. So, in case of Zoe and Kenneth, since wala sa aming mag-asawa, ang Dutch, during the time na pinanganak sila, kung ano yung nationality namin, makuha nila. Kahit napasabihin na dito sila pinanganak. Ganon siya, hindi siya kara-karaka makakuha ka ng nationality. So, si Zoe at si Kenneth, kasabay ni Daddy, in-apply namin sila ng Dutch nationality. So, Dutch na rin sila ngayon. Ako na lang talaga ang hindi. Umuwi ng Pinas nung January, hiwalay ako ng pila actually kasi nga, pa ako, sa Philippine passport pa ako, sila Dutch na yung passport nila. Mahirap din pumasok dito sa Netherlands. Hindi kagaya sa ibang bansa na merong mga recruitment agencies dyan sa atin. Wala pa akong na-encounter na gano'n, na galing agency sa Pinas, tapos dumating dito para may working visa. Mostly na mga nagtatrabaho dito sa Netherlands, dito na talaga sila nakatira. At kung meron man, yung mga seaman siguro, at yung mga au pair, yung mga stay-in na help sa bahay. Kagaya ng process ni Ruth Ann, ayan, ganun. Pero yung mga skilled, hindi ko lang sure. Siguro sa mga malalaking cities. Pero dito sa probinsya namin, wala pa akong na ganyan na encounter. Ang pinakamabilis na way para makapunta dito ay talaga through maghanap ka ng partner mo na Dutch.